Pinag-isipan niyang baka matagal na itong lumabas ng tore, subalit mahina ang accompanying power, na patunay na ito ang unang pagkakataon sa labas. Napag-isipan niyang maraming lihim ang katawan na yon. Itinanong niya kung maaaring sukatin ng sapilitan ng isang talent. Mariing ipinaliwanag ni Mo na hindi yun magagawa. Ang bawat talent ay natatangi, gaya ng sa intelligence score kung saan maraming talento ang nananatiling nakatago at hindi ipinapakita. Inilagay ni Wu ang kanyang kamay sa baba at naisip na magandang balita iyon. Pagkaraan, inisantabi niya ang mga dokumento at ipinahayag na mayroon pa siyang ibang tanong. Itinanong niya kung maaaring magkaroon ng higit sa isang talent ang isang tao. Pagkatapos mag-isip, ipinaliwanag ni Mo na iisa lamang ang maaaring magising na talent. Ngunit sa ika-6 na palapag, may mga usap-usapan na maaaring magkaroon ng dagdag na talent kung makakapatay ng malalakas na fallen. Gayunpaman, mariing nagbabala si Mo, na mas mainam nang huwag makatagpo ng ganoong nilalang. Sumang-ayon si Wu at pinagdugtong ang kanyang mga daliri. Inilapat ang baba sa kanyang mga kamay, at nag-isip. Inamin niyang ang proa na kanyang taglay ay hindi akma para sa labanan, kaya't bagamat maaari siyang makakuha ng isang talent, maaaring hindi ito angkop para sa pakikipaglaban. Tiniyak niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas ng tore at makakuha ng isa pang talent. Sa sandaling yun, tumayo si Mo, nilinisan ang kanyang lalamunan, at lumapit upang kunin ang kanyang pansin. Ipinaalala niyang siya ang nagdala ng talaan at iminungkahi na makipagkasundo. Ngumiti siya at itinuro ang sarili. Ngunit nakasandal si Wu sa mga dokumento sa kanyang dibdib, humingi ng paumanhin, at ipinaabot na mabuti siyang tao, subalit pinili pa rin niyang sumama sa 7th Division. Bahagya siyang ngumiti habang binanggit ito. Napakunot ang noo ni Wu at tinanong kung bakit ganoon ang naging pas siya. Ipinaliwanag ni Wu na sa 3 oras ng interogasyon, nalaman niyang ang 7th Division ang pinakadalas lumabas ng tore sa lahat ng 24 na dibisyon. Pinanto ni Mo na tila yun mismo ang dahilan upang iwasan ang dibisyong iyon. Dagdag pa niya, kung nanaisin ni Wu na makalabas, maaari siyang ilipat sa vanguard ng 13th Division. Kung ayaw niya namang lumabas, maaari siyang sumali sa interrogation squad. Ipinahayag niyang si Wu ay kailangan lamang humiling. Ngunit habang nag-iisip si Wu, binitiwan niya ang isang tanong na tila labas sa usapan, kung totoo bang nananatiling walang asawa si Mo. Napatigil si Mo sa matinding pagkabigla at walang kaalam-alam kung paano niya natunton yun. Habang papalapit sa labasan, ipinaalala ni Wu sa kanyang kausap na alalahanin ng isang bagay, na dapat piliin ito ang dalagang una nang nagpakita ng pagkagusto sa kanya at huwag nang sayangin ang oras. Ipinaliwanag niyang natalo ito dahil nahuli siya, at yamang ang 7th Division ang nagbigay ng unang impresyon, mas malapit siya rito. Idinagdag niyang may iba pang dahilan, kaya't muling napanganga si Mo sa pagkagulat. Umalis si Wu sa silid ng interogasyon at idineklara bago isinara ang pinto na malas ang bilang 13. Nakapikit at nakakunot noo, hindi agad nakapagsalita si Mo. Pagkaraan ng ilang sandali, paulit-ulit niyang tinanong sa sarili ang kahulugan ng lahat ng iyon. Samantala, sina Shu at Chi ay napansin ang paglabas ni Wu sa pasilyo at kumaway bilang pagbati. Pagkaraan ng ilang sandali, habang bumababa ang elevator, binigkas ni Chino ang resulta ng kanilang pagsisiyasat. Mula sa fingerprint ni Wu, natuklasan nilang wala itong pagkakakilanlan, subalit yamang sumali na ito sa kanilang unit, itinuring na siyang isang mamamayan ng mababang palapag. Pinakinggan yun ng mabuti ni Wu, at idinagdag ni Shu na nakahanap din sila ng matitirhan nito sa timog-kanlurang bahagi ng mababang palapag. Gayunman, pinaalalahanan siya mismo ang kailangang magbayad ng upa na nagkakahalaga ng 400 tans bawat buwan. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Wu habang maingat na sinusuri si Chino. Tinukoy ng sistema na malinaw ang pagkakatulad ng sitwasyong ito sa mga pagkakataon sa laro kung saan maaaring makatagpo ng isang malakas na NPC sa simula pa lamang. At inakala nitong si Chino ang ganoong uri ng tauhan. Subalit nakaramdam din ito ng hinala nang ipakilala ni Chino ang kanyang pangalan. Tila may lihim siyang itinatago, maging mula sa mga tao ng ika-6 na palapag. Iminungkahi ni Chino na tawagin na lamang siyang Captain Do, at ngumiti si Wu bilang pagpayag, ngunit tinawag niya itong sa palayaw. Nagulat ang dalawang tauhan nito, halos hindi makapaniwala, at agad silang tiningnan ni Shu ng mariin at may pagbabanta sa mga mata.
Itinaas ni Wu ang isang daliri at inihayag ang isang kahilingan. Bahagyang nakakunot ang noo ni Chino at sinabing kung ayaw ni Wu lumabas ng tore, mainam na sumama na lamang siya sa interrogation team, sapagkat marami silang iniipong gawain nitong mga nakaraang araw. Subalit bigla siyang pinutol ni Wu at ipinahayag na nais niyang lumabas ng tore kinabukasan. Napatigil ang lahat, napatda si Shu, at si Chi ay bahagyang nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Chino na matapos nilang suriin ang kanyang escort power, natuklasan nilang mula sa pananatili nito sa Blue Zone. Tumaas ito mula level 1 patungong level 3 sa loob lamang ng 2 oras. Ngunit kahit sa antas na yon, maaari pa rin siyang mapahamak kapag nakatagpo ng isang fallen. Pinutol muli ni Wu ang paliwanag at mariing sinabi na hindi na kailangang ipaalala ang panganib sa labas. Ipinakiusap niya na payagan lamang siyang sumama sa isang bihasang kasama at tiniyak na hindi siya magiging pabigat. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang idinagdag na hindi siya naghahanap ng kamatayan, at ipinaabot na batid niyang ni Chingu mismo ay hindi rin nais na manatili siya sa loob ng tore. Sa huli, hindi na nakipagtalo si Chinu. Inihayag niyang magkikita sila kinabukasan, 10:00 ng umaga. Ipinaliwanag niyang siya ang manggenguna sa isang pangkat na 4 ang kasapi, at kapag isinama si Wu, magiging 6 ang bilang nila. Nakaplanong pumunta ang unit sa White Zone. Ngunit bago matapos ang usapan, naalala ni Wu ang isang bagay at tinanong kung ano ang naroroon sa Blue Zone. Nanlamig sina Shu at Chi, napagtanto nilang wala talagang alam si Wu tungkol sa mundo sa labas. Bago pa man makapagpaliwanag si Chinu, bumukas ang pinto ng elevator. Sa malamig na tinig, ipinaalam niyang narating na nila ang lugar. Paglabas nila, bumungad ang isang lungsod na kumikislap sa liwanag ng mga karatulang panggabing nakasabit sa bawat dako. Kaagad na nakatayo si Wu sa kalsada sa ilalim ng unang palapag ng tore. Sa daungan ng Junlu, lumapit si Shu at humingi ng paumanhin sa paghihintay, ipinaliwanag na si Chino ay abala sa ilang pormalidad. Nagpasya silang samahan muna si Wu sa kanyang titirhan at sabay na maglakad-lakad sa paligid. Nadala na ang kanyang mga gamit, at ibinigay sa kanya ang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Habang binubuksan yon, sinabi ni Shu na may mga damit silang dinala para sa kanya. Pinaalalahanan din siya na kung may makita siyang magugustuhan sa daan, maaari niya itong bilhin. Sapagkat nagbigay ng pera si Chino at nakalagay yon sa kanyang bag. Nang maisuot ni Wu ang kanyang jacket, nagsimula silang maglakad. Ipinaliwanag ni Shu na ang kalyeng kanilang tatahakin ay tinatawag na Janlu Port, isang pamilihan kung saan maaaring mabili ang lahat ng bagay. Ngunit mahigpit siyang binalaan na huwag magtiwala sa mga mangangalakal na nag-aalok ng jileng. Sa mismong sandaling yon, may isang nagtitinda na sumigaw, ipinagmamalaking nagbebenta siya ng 17-hour jileng. Ipinaliwanag ng tindero na nauunawaan ng lahat ang kahulugan ng 17 oras na pananatili sa labas ng tore. Sa isang malakas na tinig, ipinakita niya ang isang pala na tinaguriang nagtataglay ng divine powers. Itinaas ang pala habang ipinapaliwanag na sa isang paghuhukay lamang, makakukuha ang isang tao ng yaman na hindi makakamtan ng iba kahit sa loob ng isang buwan. Ipinahayag niyang kung hindi lamang siya naging bahagi ng Intelligence Corp, tiyak na itatabi niya ito para sa sarili. Ngunit yamang naroon na siya, maaari niya itong ipagbili o ipamigay sa isang maswerteng mamimili. Nagtaka ang sistema kung ang intelligence ba mismo ang tunay na naglalaan ng ganoong kalakal. Pinuna nitong mas makabubuting babae ang kanilang ipagkaloob kaysa sa isang aktor na halatang pilit ang pagganap. Ipinayo nitong huwag ng pagtuunan ng pansin ang patalastas at umiwas sa panunood. Gayunman, ngumiti ang lalaki sa patalastas, itinuro ang harapan, at buong yabang na idineklara na nagkakahalaga lamang ito ng 978 tans, kasabay ng pangakong hindi ito pagsisisihan ng bibili. Nagbigay pa siya ng alok na kung bibilhin agad, may bawas na 300 tans. Napasimangot ang kasama ng pangunahing tauhan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa galit ay sumigaw siya na wala namang ganoong uri ng tao sa kanilang core at bakit may mga nagkukunwari pa ring kabilang dito. Naglakad siya ng mabilis, kumakampay ang mga braso, at nagpasya na hindi dapat payagan ng sinumang dungisan ang pangalan ng kanilang core. Iminungkahi niyang isumbong ito kay Chino upang matigil ang manloloko. Hindi man niya narinig ang pagtawag ni CH, nagpatuloy siya ng walang lingon. Sinubukan siyang pakalmeyan ni CH,
Paalalang mayroon pa silang dapat asikasuhin, ngunit pinigilan siya ng pangunahing tauhan at inutusan itong samahan na lamang ang babae. Gusto pa sana nitong tumutol, ngunit muling hamarang ang pangunahing tauhan at tiniyak kung totoo bang hindi dapat hayaang gumawa ng gusto si Shu. Sa pagkabahala ay napilitang sumuko ang babae. Iniabot niya ang bag kay Wu, saka nagmamadaling tumakbo palayo. Habang papalayo ay isinigaw niya na sa gayon ay siya na mismo ang makarating, paalala na nasa bag ang pera, at nagpaalam. Tumango ang pangunahing tauhan na may ngiti, saka lumapit sa isang bintanang tindahan. Tinanong ng sistema kung totoong may nakita siyang kawili-wili. Makalipas ang kalahating oras, nakarating siya sa isang pinto at marahang binuksan iyon. Pagpasok, napansin niyang may nakapatong na malete sa lamesa, at sa ibabaw nito'y may sulat mula kay Chingo na nagsasaad na naglalaman yun ng mga pangunahing kagamitan ng mga kasapi ng Survey Corps. Hiningi ni Chingo na pag-aralang mabuti ang mga laman nito. Namangha ang sistema sa pagiging masinop ni Chingo. Nang buksan ang maleta, natagpuan niya ang isang tala. Agad na tinanong ng sistema kung ano ang nakasulat. Nakasulat doon na ang mga baguhan ay tatanggap ng relo upang matukoy ang negatibong emosyon kapag nasa labas ng tore. Kapag umabot sa 75 ang antas ng negatibong damdamin, automatikong tutunog ang alarma. Maingat na sinuri ng pangunahing tauhan ang bawat detalyeng nakasaad. Ipinaliwanag ng sistema na lahat ng kasapi ng core ay dapat agad gumamit ng teleportation disk oras na tumunog ang alarma. Ayon dito, epektibo itong paraan upang manatiling buhay sa labas ng tore. Ngunit hindi tumugon ng pangunahing tauhan. Kinuha lamang niya ang relo at isinuot sa kanyang kamay. Ipinunto ng sistema na may mga pagkakataong hindi alam ng tao ang kanilang sariling kalagayan, at makakatulong ang mekanismong ito upang maiwasan ang maraming suliranin. Gayunman, walang saysay para sa pangunahing tauhan ang relo. Napatawa ang sistema ng map ansing 0 ang bilang sa dial. Sinabihan siyang huwag mabahala dahil may isa pang bagay sa kahon na tiyak niyang magugustuhan. Isa itong tranquilizer na nakakapigil ng emosyon. Maaari niya itong iturok kapag malapit na siya sa phone at papasok sa mapanganib na lugar. Kinuha ng pangunahing tauhan ang Hyringilya, piniga ng kaunti upang lumabas ang isang patak ng gamot, at agad lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Para sa 5 minuto, nagdulot ito ng katahimikan sa kanyang isipan. Ngunit matapos ang 5 minuto, papalitan ito ng sobrang pagkabalisa at matinding negatibong emosyon. Binalaan siya ng sistema na huwag itong gamitin maliban kung talagang kinakailangan. Inihambing ng pangunahing tauhan ang epekto nito sa isang bukal ng emosyon, na unang pinipisil at saka biglang bumabalik ng masidhing lakas. Pinagtibay ng sistema ang kanyang obserbasyon at itinuring itong kawili-wili. Dahan-dahan niyang itinarak ang karayom sa kanyang leeg at ipinadaloy ang gamot sa katawan. Napasigaw ang sistema, nagtatanong kung talagang nanaisin niyang maranasan ang bugso ng negatibong emosyon. Itinabi ng pangunahing tauhan ang walang laman na Hyringilya, yumuko, at nanahimik. Inis ang sistema dahil hindi siya pinaniniwalaan, kaya't binanggit na ang tanging magagawa nito'y ang hangarin ang kanyang kaligtasan. Paglipas ng 5 minuto, tumawa ang sistema at nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Wala itong narinig na tugon, kaya nagtanong pa kung natutulog ba siya. Nakahilig ang pangunahing tauhan sa upuang inuupuan, iniangat ang kamay, tinitigan ang palad, at mariing idineklara na wala siyang nadarama. Tinanggap niyang iyon ang inaasahan. Kinabukasan, ipinaliwanag ng isang tao na doon nagaganap ang paglabas ng mga tao sa tore. Natagpuan ni Wu ang sarili sa isang platapormang napapalibutan ng mga haligi na may kakayahang magpatawid sa kalawakan. Sa katunayan, gamit ang mga ito upang harangin ang mga tao sa tuktok ng tore. Tahimik niyang inulit sa isip ang sinabi ng sistema hinggil sa mga haligi at sa mga nasa tuktok. Pinatotohanan nito ng sistema at iminungkahing tumigil na muna sila. Tumalima ang pangunahing tauhan, bahagyang nakangiti, habang nagpatuloy ang sistema sa paalala na mas makabubuti para sa kanilang dalawa na huwag nang makialam, at para sa kapakanan ng lahat ay magkunwari na lamang siyang walang nalalaman. Mula sa likuran, may tumawag ng pangalan ni Wu, binalaan siya na laging ganyan ang kanyang sinasabi, at pinayuhang masanay na lamang. Hindi pinansin ni Oza ang usapan at idinagdag na hindi pa sila lubos na magkakilala at kahit mamatay si Wu, hindi siya magdadalamhati. Muling samuri ang system at pinuri ang pagkatao ni Azo, na mula sa ikalawang palapag,
higit pa ang itsura kaysa sa mga babae, ngunit nakakalaso ng ugali at may hilig sa pagdurog at pagpatay. Nagustuhan nito ang description at saka tinanong si Wu kung nais niyang subukang payapain si Yu. Matapos ang sandaling katahimikan, ngumiti si Wu at idineklara na kaya lamang niyang kumapit sa mga makapangyarihan upang hindi maging sagabal. Tinawag pa niyang kapatid na babae si Yu at pinuri ang itsura nito. Nag-init si Yu sa galit at muntik ng umabante, subalit niyakap siya sa balikat ni Cher at hiniling na huwag ng pansinin. Habang nakatuon ang atensyon kay Azu na galit, may biglang kumalabit sa damit ni Wu. Paglingon niya, napansin niya si Zhang Shi na pautal-utal na nagpakilala dahil sa hiya. Muling nagsalita ang system at tinawag itong isa pang freak, ipinahayag na sa unang tingin ay mukha itong isang tuta, ngunit sa laban, isa ito sa pinakamasasama sa kanilang grupo. Ipinaliwanag nitong madalas na nakalilin lang ang unang impresyon, at binanggit na si Shi ay palaging nagagawa ang paraan upang mapagbigyan siya ng lahat, dahilan upang maging maingat sa kanya. Nakangiti at nakalahad ang palad ni Wu upang makipagkamay, ngunit bago ito mangyari, biglang sumingit si Inwan, itinulak si Shi palayo. At siya mismo ang nakipagkamay kay Wu habang ipinapakilala ang kanyang pangalan. Masayang sumigaw ang system dahil sa wakas ay may babaeng dumating. Ipinaliwanag nitong kung hindi, may isip nitong puro monghe ang bumubuo sa grupo. Idinagdag pa nito na si Shuang ay isang Avenger na may mga lihim na kinaiinteresan ng ika-6 na palapag. Nang higit pang siyasatin, nakumpirmang mula rin siya sa ikalawang palapag at tila pinakamalapit sa normal sa buong pangkat. Naisip ni Wu ang tungkol sa lihim na yun at hinulaan na hindi siya ang unang tao na tinukoy ng system na may natatanging kakayahan. Subalit bago pa niya mapag-isipan ng mabuti, tumalikod na si Shuang at umalis. Tinanong ni Wu kung 6 nga ba dapat ang kasapi ng grupo. Hindi agad sumagot ang iba at nanatiling tahimik, hanggang sa wakas, si Qinggu ang nagsabi na isa sa kanila ay patay na. Lumapit siya kay Wu, inilapat ang kamay sa balikat nito, at may pagkakunot-noo na pinayuhan siyang mas pagbutihin ang sarili. Sa bahagyang ngiti, napagtanto ni Wu na ang lahat ng nasa pangkat ay mga halimaw ng kanilang uri. Si Qinggu, matapos ipakita ang alam niyang katotohanan, tumalikod at nagsabing oras na para bumalik ang advance team at inutusan ang lahat na maghanda. Maya-maya, may nag-anunsyo na dumarating na ang team. Biglang nagliwanag ang puting haligi at isang lalaki ang lumabas dito. Kumpirmado ang ligtas na pagbabalik ng paunang reconnaissance team. Tumindig ang lalaki at iniulat sa lumapit na kawani na natapos na ang reconnaissance number 13,788, sapat ang nakuhang enerhiya, at walang natagpo ang fallen. Isinulat ng kawani ang ulat at ipinaalala na lumapit ang susunod na grupo. Napansin ng kawani si Qinggu na lumalapit at may sugat na malubha. Binati niya ito ng swerte at pinakiusapang magsikap pa. Inilapat ni Qinggu ang palad sa haligi at biglang nagliwanag ito. Inutusan niyang sumunod ang kanyang koponan at pumasok siya sa loob. Isa-isa ring lumapit ang iba. Si Shuang, bago pumasok, ay tumingin kay Wu at pinaalalahanan itong suriin muli ang relo at tranquilizer niya. Kumpiyansa niyang sagot na nasuri na niya ang lahat. Habang si Shi ay papalapit na, ipinaliwanag ni Shuang na ang haligi ay isang portal. Pagpasok nila, lilito ang isang numero na ilalagay sa grid sa gilid ng portal, at ito ay tataas ng paalang. Ipinapasa niya kay Wu ang unahan. Nagpasalamat si Wu at lumapit. Napansin niya ang 7 digit na bilang sa panel at bahagyang napakunot ang noo. Sa isip niya, tinukoy niyang nangangahulugang sa 700 taon ng panahon ng tore, milyon na ang nasiyasat na mga lugar. Habang unti-unti siyang nilalamon ng portal, dama niya ang pananabik sa paglalakbay lampas sa tore. Nagliwanag ang portal ng matindi, at pagdilat nila, siya at ang buong koponan ay nasa panibagong lugar na. Nagtanong si Wu kung ang lugar na iyon ay isang mental hospital. Nakangising ipinahayag ng system na ito ang ika-9 na mental hospital at idinagdag na kung hindi sila makapasok dito, magiging mahirap magsagawa ng pananaliksik. Ngunit binalaan nitong walang nakakaalam kung ano ang maaaring sumalubong sa kanila. Naging mausisa ito kung gaano karaming negatibong damdamin ang maaaring taglayin ng mga taong may sakit sa pag-iisip. Dahil ang ospital na ito ay isang pugad ng kasamaan, ayaw ng system na pumasok si Wu. Mariing pinagdikit ni Wu ang kanyang mga labi at binalaan siya ng system na may mga lihim sa loob na siya lamang ang makapagsasabi. Kaya't binati siya nito ng swerte.
Sa isipan, inulit ni Wu ang salitang lihim at inisip na maaaring may kinalaman yon sa mga piraso ng Doomsday Puzzle. Lumingo si Cher at ngumiti, napansin ang kakaibang pangalan ng ospital, at nagtanong kung nais ng iba na silipin ito. Si Shi, sabik na sabik, ay naglagay ng kamay sa kanyang dibdib at umamin na marami ang mga fallen sa loob at medyo natatakot siya. Nakatuon ang tingin ng system sa pulse Ares sa kamay ni Shi, sabay pagtawag kay Cher na isang drama king. Dahil halatang kalmado naman ito, pinuri pa nitong mahusay siyang umarte. Samantala, sinuri ni Shinio ang kanyang relo at iniulat na normal ang temperatura, mga 46 na degree, ngunit binalaan na posibleng bigla itong magbago.